Hello Kathden fans! Ito na nga ha, spotted si Ma'am Catherine kahapon and bumabaha ang blessings ng Kathden kasi nga dito sa mga endorsements nila mga kasombreros. So kahapon po ay spotted si Ma'am Catherine na pumunta sa Landers, no? Ito po ay parang part ng kanilang anniversary mga kasombreros, na kung saan po ay si Ma'am Catherine ay parang may binili siya doon mga kasombreros, and part na rin ng kanilang Landers PH mga kasombreros. Part na kasi ng kanyang ng endorsement na gagawin mga kasombreros. So kumuha rin siya doon ng Pepsi mga kahapon mga kasombreros. Parang may model niya. Kasi nga ay siya ang brand ambassador din, no, ng Pepsi mga kasombreros. So maliban sa 18 or sa SB19 at dati no Kathnil ay si Ma'am Catherine mga kasombreros ay nanatiling Pepsi ambassador. So nagmamask siya mga kasombreros para hindi pagkaguluhan ng mga tao. So parang may super sale mga kasombreros ng Landers, no? Dahil sa kanilang 9th anniversary celebration. So yung span ng petsa mga kasombreros ay June 11 to 15, 2025 yung kanilang super crazy sale mga kasombreros. So piso sale siya, tapos buy one get one up to 50% off mga kasombreros. So di ba talaga mukha ako ng advertisement ko dito mga kasombreros. And then ito spotted ang kanyang glam team. Hindi muna yan. So ito yung ito muna mga kasombreros. Yung tawag dito, yung video ng Rexona na kanyang ginawa na advertisement mga kasombreros. Kasi yung pinakita natin kahapon ay lang, no, yung pictures lamang na itong ay suot-suot ni Ma'am Catherine ang regalo na sapatos ni Sir Alden mga kasombreros. Mahal kaya na ito, Nike Metcon mga kasombreros. So mahal ito. So syempre pag mahal mo, mahal din ang ireregalo. Ganon. So tahimik lang tayo, okay? So team panatag tayo mga kasombreros. So ang kulit ng inyong box office queen dito. And then ito so ito na nga ha, spotted din yung yung glam team ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So ang sisipag daw ng kanyang So andito sila, no, sina Kimi Yap, sila Boop Yap, and yung kanyang glam team si John Valle. Parang wala si John Valle. Hindi nahagip ng camera si John Valle, pero alam kong andyan siya mga kasombreros. So yun, masipag ang kanyang glam team. So ito yata yung parang part ng ginawa na advertisement ni Ma'am Catherine dun sa may nakaraan ko na na parang sa labas sila nag-shoot mga kasombreros. So ito po yun. And then next item natin ito. Syempre magpapahuli ba si Sir Alden? Hindi, no? So may panibagong niluluto na naman Sir Alden. So Alonte family ang nakalagay dito mga kasombreros. So sa Instagram po nila. Tapos ang nakalagay lang dito is parang teaser, no, coming soon sa Instagram. Sabi ito, coming soon, no, charot, sabing ganon. So kaliwat kanan, no, grabe ang kung pa advertisements, yung brand endorsements mga kasombreros ng Kathden. Sadyang pinagpala talaga ang couple na ito mga kasombreros, no, si Mr. and Mrs. Fulkerson. So may aabangan ulit tayo na gagawing shoot sa inyong box office king mga kasombreros. And then ito syempre, no, hindi mawawala ang food trip. So iniisip na mga tao kasi may pinost si Sir Alden sa kanyang Instagram na Vietnamese foods mga kasombreros or mga delicacy dun sa Vietnam. So parang aabangan natin. Sobrang kulit, no? Parang sabi na POV, you just land in Vietnam. So yun, parang parang abangan natin baka mag-Vietnam si Sir Alden. Kasi dati diba sa Hong Kong nag-food trip siya. So sobrang kulit ng kanilang burger doon, no? So baka sa susunod na linggo nandun siya sa Vietnam mga kasombreros, no? Kagaya nung sa Thailand, automatic ang kanilang pagbiyahe mga kasombreros. So walang problema kasi afford ni box office king. And then ito ito muna. So yung kanyang prayer mga kasombreros, napakaganda nito mga kasombreros. Prayer item niya, sabi niya dito, nag-quote siya ng verse, no? Sabi niya, "Dear God, thank you for helping me through tough times. No matter what I face, I know that you are my strength and my refuge." As Psalm 121 verse 2 says, "My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I am never alone because you are always with me. When challenges arise, remind me to lean on you and trust in your unfailing love.
And thank you for guiding me, sustaining me, and carrying me through every storm. My hope and confidence are in you. In Jesus' name, Amen and Amen. So, meron pa siyang senior ulit na verse mga kasunod. Napakaganda. 2 Corinthians 10 verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sorry po sa mga manok namin dito mga kasambreros. And then ito, meron din siyang malalim na hugot or parang visionary realist na note mga kasambreros. Sabi nito, January, kasi yun yung kang birthday. You walk into the room with a plan. People say, you're too serious. But that's because you see 10 steps ahead. You're the person who builds before anyone believes. Your reminders. Don't forget to celebrate how far you've come. So, amen. Tama mga kasambreros and Sir Alden. Kailangan we celebrate no, kung ano nakalayo, kung ano yung achievement. Kasi it's one way of appreciating that God is good, God is victorious, and He allows everything, every prosperity na nangyari sa ating buhay. And then ito, behind the scene ito na naganap mga kasama sa Pilipinas Got Talent. So gustong i-share. Diyan sa time ni SI, Kirsten, mga kasamaras na sabi ko nga na akala ko manalo siya na parang mapupunta sa grand finals na magaling kumanta, magpiano, magaling din siyang mag-gitara, no, rockstar mga kasambreros. Niyakap siya ni Ma'am Catherine. So parang sasabi niya na hindi ito yung katapusan ng journey mo. Parang kinomfort niya mga kasambreros. So dito natin makita na talagang ang bait ng inyong box office queen. Kinomfort niya si SI mga kasambreros. So alam ko may kukuha sa kanya na management nito para pasisikatin mga customers kasi grabe talaga yung talent niya, no? Marunong siyang kumanta, mag-gitara, mag-piano, and so on. So ang ganda ng boses niya. So parang total package din siya mga kasambreros. Sobrang humble din na bata. And then ito, next item natin, rides, no? Rides pictures ni Sir Alden mga kasambreros. Naka-black siya. Tapos naka-white ang kanyang sapatos, no? Tinitingnan ko taga kung match doon. Pero yung kulay na black and white ay parang match doon sa sapatos niya. Ma'am Catherine mga customers. Pero ito, binili nito sa Korea mga customers yung sapatos na ito parang talagang pang pedal niya. So white at saka original na Colnago na bike ang kanyang ginamit ngayon mga kasambreros. So kung pa low-key at happy lang ang inyong box office king dito mga kasambreros. Alright, so yan lang actually ang ating items sa vlog na ito. Pero abang-abang pa kayo sa ating updates mga kasambreros ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, Happy Independence Day Philippines. Today is June 12, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and God bless you po. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Mabuting Konsensya. 1 Timothy 1 verse 5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. So ito po ay liham ni Apostol Pablo sa kanyang disciple, no? At saka itinuturing na spiritual son. Tinuturing niya parang anak niya mga kasambreros na si Timothy. Now ito po ay yung purpose ni Apostle Paul dito mga kasambreros sa 1 Timothy 1:3-11 to be exact ay instruct no yung kanyang protege, no, sa term natin ngayon, protege, yung kanyang trainee ba, yung kanyang tinitrain mga kasambreros sa si Apostle Timothy, paano ba i-deal, no? Paano ba harapin yung mga false teachers, yung mga church mga kasambreros na may mga false teachers, yung mga huwad na magtuturo, yung mga huwad na propeta at huwad na mga guro mga kasambreros in particular. So after giving a brief description of their false teachings sa kapag babalikan natin ang 1 Timothy 1:3-4 mga kasambreros, ayan pinaliwanag ni Apostle Paul na kung bakit niya gusto na si Timothy mga kasambreros ay tigilan yung mga destructive and divisive ideas from spreading. Yung sinasabi niya dito na sa verse 5 nga
na yung goal natin ay magkaroon ng pag-ibig ng utos, no, ng command mga kasambreros na rooted sa pag-ibig at saka sa mabuting konsensya, ng mabuting puso, dalisay na puso at saka good conscience mga kasambreros, at genuine at tunay na pananampalataya. So as the saying or as the verse speaks mga kasambreros. And the motivation behind Paul's instruction to Timothy is love, okay? Kung kaya parati nating sinasabi at sinasabi ng Biblia mismo, no, galing ito sa salita ng Panginoon mga kasambreros, na yung ating ginagawa ay dapat rooted sa pag-ibig, okay? Kahit na naglalaba ka, kahit na nagluto ka, kahit na magawa ka ng favor para sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo, if hindi yan rooted ng love, ay useless mga kasambres. Dapat naglalaba ka out of love. Parang OA na lang yung ganyan mga kasambres, no? Literal na sa reality ng buhay, parang OA na yung tao ay driven or rooted or founded ng love mga kasambres. Pero yun dapat mga kasambres. Imagine natin, maraming mga magulang ngayon na nagsasuffer nung tumanda sila, hindi na sila inalagaan ng magulang, no? Nakita natin dito sa probinsya mga kasambres, talagang naawa rin ako sa mga magulang na tumanda na, no? Parang wala nang kakayahan na magtrabaho masyado, yung mga anak busy na rin sa kanilang mga buhay. So dahil salat sila sa pamumuhay ay parang hindi nila maalagaan maayos yung kanilang mga magulang. So sad reality na ganun ang nangyayari mga kasambreros. Kung kaya sabi nga kila nanay na tayo dapat yun nga, number one talaga ang Panginoon mga kasambreros, kasi kapag hindi founded ng Panginoon ng isang pamilya, walang pag-ibig. So yung mga apo, yung mga susunod na generation ay kung hindi sila natamnan ng salita ng Diyos na rooted sa pag-ibig mga kasambreros, hindi yan sila love back, no, sa ating sa atin, no, sa mga magulang, sa relatives and sa buong family in general. So kung kaya yung bata na pag naturuan ng pag-ibig, bata pa lang naturuan ng salita ng Panginoon, lalaki yan, at saka pag graduate sila, for example, hindi nila matiis yung kanilang magulang na hindi tulungan at saka hindi alagaan mga kasambreros. Kasi dito ko talaga, habang kami po ay may inaalaga ang matanda, no, 92 years old na si lolo, tapos yung aking kapatid na special child. So dito ko nakita talaga yung value ba, yung essence ng kung pa dapat yung ginagawa natin ay rooted in love. Kasi for example, yung hindi namin kayang alagaan ng isa't isa, so dapat merong next generation na natamnan at saka rooted, no, napalaki sa pag-ibig mga kasus ng Panginoon, so that may tutulong sa amin, no, na mag-aalaga mga kasambreros. So napakahalaga nito yung 1 Timothy 1:5 mga kasambreros, na magkaroon tayo ng tamang at mabuting konsensya, kasi yung love, yung pag-ibig na rooted mga kaso sa pag-ibig, ay mamumunga yan ng patience and then ng mabuting konsensya. Out of magko-flow at dadaloy dyan sa dadaloy dyan mga kasambreros ang pure heart, no, pusong dalisay sa Tagalog. As vital as it is to be doctrinally correct, it is equally important to have our heart attitudes and resulting behaviors right before God. So yun nga, no, kapag mabuti ang ating konsensya, ay nagiging tama tayo sa kanyang harapan, no? Kung napiplease siya at natutuwa mga customers kapag tayo po ay tinitingnan. May mga times tayo na, di ba? Kunwari, may mga kaibigan tayo, may mga office mate tayo, may mga katrabaho tayo. Sabi na, pag mention ng pangalan mo, si Dennis, ano yan? Ganito yan, ganito yan. Si Dennis, oo, ganito yan. So parang impression nila, nakikilala ka nila mga customers, kasi nga, yung iyong ugali, no, yung iyong character mga kasambreros, ay yung attitude mo ba, no? Sinasabi dito na kapag tama sa harapan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka mamahalin ng iyong pamilya at ng tao sa paligid mo, because tama nga, kasi kapag tama sa harapan ng Panginoon ng ating ugali, ibig sabihin we have good conscience, no, may buti tayong konsensya, maibigin tayo, kind, humble, hindi arrogante. So ganun po siya mga kasulas, kasi hindi pwedeng mahal mo ang Diyos tapos hindi ka mahal ang tao sa paligid mo, or hindi mo mahal ang tao sa paligid mo.
So hindi po yun tama mga kasombrero. Mahal ko lang si Lord kasi siya yung nagmamahal sa akin. So may bitterness ka sa mga tao, no? Para may puot at galit ka. So kapag mahal mo naman ang tao tapos hindi mo mahal ang Diyos, so mali rin po yun, kasalanan din po yun mga kasombrero. Dapat pareho. Nagkakaroon na ng level na mas mataas ang kay Lord na pag-ibig, no? Kung kaya yung unang commandment, I love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love our neighbors and the people around us as we love ourselves. So our mission is not to be right and show others they are wrong. Love is the true goal. So pag-ibig mga kasus, napakahirap kasi ang mundo ngayon, you have to be righteous. Kailangan you have to defend yourself right. Okay, di ba? You have to prove yourself right. No? Kailangan patunayan mo na tama ka. Kailangan patunayan mo na tama ka. You have your opinions, you have your viewpoints, you have your marami mga kasombrero. So kung kaya bombarded na tayong lahat-lahat dito sa mundo mga kasos, especially sa social media, anyone can comment, anyone can give their opinions. So talagang kung kaya pag gusto nating maging happy, no, malayo at mag-stay away from those negative opinions and negative comments, yung hindi masira ang mood mo, ay wag na lang tayo magbasa ng comments sa mga kasombrero. Especially in politics, no, especially yung mga fandoms na nag-aaway-away kasi may kanya-kanya mga ipinaglalaban. So nga talagang ako minsan hayaan na lang ganyan. So para driven ko pa yung ating mood ay hindi na masira sa araw na yan. So the quality of love should define our lives and motivate our actions above all else. So dapat pag-ibig. So sa 1 Timothy 1:5, Paul lists 3 foundational attributes necessary to cultivate love. So ito yung tatlong ingredients mga kasembreros para mamunga at maging effective ang ating pag-ibig, no? Una, pure heart, good conscience, at saka yung sincere na faith. Kasi may hindi sincero may hindi ka seryoso sa iyong pananampalataya. Parang lalapit ka lang sa Panginoon kapag kailangan mo siya, kapag may panalangin ka, kapag may gusto kang makamit. Pero pag wala na, kapag masaya at hayahay ang buhay, wala ka ng time sa Kanya. So hindi po dapat ganoon. So the more you enjoy and the more you are being blessed, the more you are being successful, ay dapat mas lalo kang magpasalamat sa Panginoon ngayon mga kasembreros, at mas lalo kang magpe-pray. Ibukan natin ating bibig sa pasasalamat. So these were virtues the false teachers had turned away from. So yung mga virtues na ito, yung mga nabanggit natin, yung pure heart, yung good good conscience, yung sincere faith mga kasembreros, ito yung tinalikuran ng mga false teachers dito nga sa 1 Timothy mga kasembreros chapter 1. So what does it mean to have good conscience? The original Greek word agathos that Paul uses in 1 Timothy 1:5, rendered as good in English, refers to moral excellence. So moral excellence ang ibig sabihin kapag translate sa Greek or Griego mga kasembreros. Ito nga sinasabi natin good conscience. So agathos. So the conscience ay sa Greek naman ay synedesis, no, is the psychological faculty or internal capability that allows a person to distinguish between right and wrong. So parang wisdom din siya mga kasembreros, na you have the capability to know what is right and wrong and do what is right and hate what is wrong mga kasembreros. So ang concept ng pagiging magkaroon ng mabuting konsensya ay merong pagkakaiba, no, sa meaning for the believers in Ephesus. So kasi dito sa Ephesus na discuss ay medyo siya, pero dealing at saka rooted in love ang pinakamahalaga mga kasembreros. So nowadays, no, as a sort of application natin at final thoughts, we view having a good conscience and the ability to discern right from wrong mainly from an individual perspective. But in ancient times, the word carried the weight of responsibility and answerability. So if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it, but do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear, or malinis mga kasus. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you have lived, or you live because you belong to Christ. So may mga taong ganun kung parang galit na sila pero ikaw malumanay ka pa rin magsalita because you have a clear conscience, no? Mabuting konsensya mga kasembreros, at saka malinis na konsensya. So may mga tao kasi na pag nagtuturo sila ay parang pagalit, no? Parang may halong judgment, no? Parang diatribe mga kasembreros. You are
putting someone down, you are denigrating, demoralizing, yun yung mga ating mga English vocabulary. Parang ginadown mo sila. Parang pinapamukha mo sa kanila na masama ka. Pero sa akin po dito sa awa ng Panginoon ay tinuturo natin ang salita ng Diyos with humility, with love mga customers. Kasi you cannot win people out of hatred. You cannot win people out of judgment na behavior mga customers, judgmental behaviors. So mas lalo sila magagalit sa iyo. So, yun po, no? Kaya pag minsan pag may nagko-comment na isa, dalawa, na parang grabe judgment pa. So, parang sinasabi ko naman to out of love po. At saka, yun yung goal natin. Hindi para mag-judge ng ibang tao. Kasi sino ba naman tayo para mag-judge, di ba? So, kapag nag-share kasi ng truth, akala nila judgmental ka talaga. Pag share ka ng Bible, judgmental. Hindi po, may kanya-kanya tayong calling. May kanya-kanya tayong purpose sa buhay. Kung tayo po ay tinawag, so it's my responsibility, it's my accountability sa Panginoon na gawin po yung ating purpose. Not that to judge other people in a way na parang pinapamukha natin sa kanila, perfecto ako, perfecto tayo at sila hindi. So hindi po ganun mga kasembreros. Alright? So rooted in love mga kasembreros. So yun lamang po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa in the mighty, holy, sweet at saka good conscience na mabuting konsensya mga kasembreros. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po. I love you.